Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, Launan 9 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Sa maayong hapon sa inyo nga tanan. Adlaw kita subong sang Huwebes, Agosto 13, tuig 2026. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalagad diri sa programa Balita Sosyal. Good afternoon sa aton dira no nga mga tagpalamati sa mga nagliso na sa ila radyo sa 585 AM kag syempre sa mga naga-stream sa aton nga Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon no sa aton nga mga traffic aides, sa aton nga mga market vendors, sa mga taxi driver, jeepney drivers, kag syempre sa ibang tapagino nga mga mamumugon gikan diri sa aton sa Western Visayas kag sa bug-os nga Pilipinas. Syempre tamyawan tamahan sang isa ka good morning, maayong hapon o kung maayong gabi ang aton nga mga overseas Filipino workers and those living abroad. Magaop na kita mga abiyan tubtob launa 55 subong nga hapon and sa kinaanda na kong inyo alagad Marian Grace Ereniata. Sa aton mga abiyan nga pagpangalagad subong nga hapon madamo-damo kita no nga mga topiko nga pag-istoryahan. Lakip na diri mga abiyan no, ang pagbukas sang or ang paghihiwat no sang inauguration and blessing sang building H dira no sa Western Visayas Medical Center. Kahapon mga abyanos ang ginhiwat ang inauguration kag syempre palantaw man sa aton no nga taga-media no ano bala ang itsura, ano bala ang mga opisina o kung clinic na igapahamtang no sa aton nga building H. Ang building H mga abyan amo ini ang old naton no nga regional office sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Antis ini sila naghalin dito sa Santa Barbara. So sa likod no sang WVMC may extension pag ina didto. Lakip diri mga abyan ang building H. Ibaloon naton later on ano ba no nga mga clinic, ano nga mga center no ang ginpahamtang dira sa bag-o nga building
Kag istoryahan taman mga biyan ining good news nga nabato no sang aton nga WVMC RERC no natuhoy sa paglabot nila sa Preb Level 3. Maghambal bala ikaw no nga Preb Level 3 ano buot silingon sini especially for a public no nga ospital. Kag istoryahan taman mga bino pila na bala ang nabayad sang PhilHealth sa idalom niya sang aton nga gamot o kon PhilHealth gamot. Kag ang pagbukas mga biyan sang satellite office sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa syudad sang Pasig. Paano ini makabulig especially no sa mga pasinhon kag sa mga pumuluyo mano dira sa 4th District of Iloilo or sa kalapit pagid no nga mga municipality no, for example abi dira sa Capiz. Paano makabulig ining bag-ong bukas nga satellite office. For the meantime, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update kaupon ang aton nga Pag-asa Iloilo. Ibaloon naton mga biyano kung balano lauman naton mangin mainulanon balang aton nga hapon o kon kagabihon. Radyo Pilipinas. Sa aton piyakalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello. Good afternoon. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw sang Thursday, August 13, 2026. So, southwest monsoon ang padayon yung nag-aapekto sa may Luzon, kag diri naman sa western Visayas. Labi na gid ang province of Aklan, Antique, kag Capiz ay maga-eksperyensya sa magaluong mga kalangatan. Kami mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panago-ob dugas ang southwest monsoon. And for the rest of western Visayas ay maga-eksperyensya sa generally fair weather condition. Magluwas lang sa mga isolated mga pag-ulan pangalat kag panago-ob duga naman sa mga localized thunderstorms. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius ang adlaw na butlak kag ng alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:09 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Daploy Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, wala na kita sang ginabantayan nga bagyo sa suludokon sa Guaman sang PAR? Po sa dakoran ma'am ay mayara kita nga ginamonitor nga bagyo sa sagwa sang aton nga PAR. Amo ni si tropical storm Nangka nga kung sa diin ay kaginang alas 8 sang aga ang iya lokasyon ay yara sa may 2,755 kilometer east-northeast of extreme northern Luzon. So kung ang tawag man natin ng iya hulag ma'am ay papalayo man ni siya sa atin nga PAR kay ang iya hulag sa Dacoron ay sa northeastward at 20 km per hour. So less likely man ni siya nga magasulod sa atin PAR kag wala man ni siya direktang Okay. atake sa atin. Yes. Pero ma'am, subong no, sa Western Visayas, you've mentioned, generally, fair weather, kita mangin manami ang ato nga tiempo subong. Yes ma'am, sa province of Iloilo kag Guimaras ay mangin manami ang weather condition sa may Aklan, Antique kag Capiz ay ang ilaw weather condition tiya ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms tugas ang southwest monsoon. So posible sila dito maka-experience sa mga ulan-ulan. Well, actually nagaulan na ito sa may Aklan, some parts of Aklan. Pero ma'am, diri no, sa aton sa syudad sang Iloilo, no, kung kaisa nagadulom ang kalangitan, tapos maulan, no, makadali, and then mauntat naman. Ano ang rason si ni Ma'am Lenore? Well, sa Dacaran, ma'am, ang aton nga weather condition ay mga localized thunderstorms. So, mga pag-ulan man experiensyahan naton dala na sang mga localized thunderstorm. Pero ang dito sa Aklan, Capiz, and Antique because of southwest monsoon. Yes, ma'am. Lastly, Ma'am Lenore, no, ang imong panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ano lang kata, mag-monitor lang kata sa atong weather update. Hindi lang kata, pero may kalipat magdala sang aton nga payong or kalo, protection natin sa init or di ganin sa ulan, sa paglain-lain ng sang tiempo. Then, sa mga fisher folks naman,
maghalong kag mag-aligmat lang kita kung in case magkalawod kita kay ang aton nga daan nga wind intensity kag coastal water condition ay makusog kag mabalod ya aton nga kadagatan. Pero wala makita mi pagwa Ma'am Lenore no nga gin-warning ko na thunderstorm advisory. Yes, ma'am, sa Dakuran ay wala man nakatatigil warning, ma'am. With this, Ma'am Lenore, madamo gyud nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Maayong hapon man sa inyo, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Ma'am Lenore Silvestres, ang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So may gina-monitor kita mga abyano, isa ka tropical storm ng outside sa Philippine Area of Responsibility, pero less likely no according kay Ma'am Lenore no nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Diriya sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita diri no sa probinsya sang Iloilo kag sa island province of Guimaras. However, sa Aklan, Capiz, and Antique, nauman mga abyano ang pag-ulan-ulan dalaman diri sang southwest monsoon. So be careful ha, especially sa aton dira nga mga motorista. Di pagkalimtan no, magbitbit sang inyo nga payo. Philippine Standard Time, launa 20 sa hapon. Mga biyan sa aton nga pagbalik, istoryahan naton mga biyan ang ining paghiwat sang inauguration and blessing sang Building H sang Western Visayas Medical Center dira sa distrito sang Mandurriao. Kahapon inino ginhiwat ang inauguration and blessing. Ano bala no nga mga unit, ano nga mga opisina ang ginpahamtang dira no sa Building H. O kung ang daan no nga opisina sang DOH Western Visayas Center for Health Development. So kung madumduman ninyo no sang una ang aton nga regional office sang DOH Region 6 dira sa Mandurriao no, pero naghalin or nagtransfer ini sila sa Santa Barbara, Iloilo. Kag ginhatag ini no ang building sa WVMC nga amo naman yan no ang rehabilitate no, nagpanami pagid sang building. So ano kadako nga bagay ni no para sa WVMC nga may ara sila sa bag-o nga building. Kag ang pag-angkon mga abyano sang aton man nga WVMC Research Ethics Review Committee sa nga Preb Level 3, ano ba lang buot silingon sini? Istoryahan naton ina mga biyan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, kita kwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Philippine Standard Time, launa 26 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, no, isa ka milestone ang natabo no kahapon dira no sa Western Visayas Medical Center bangod ginhiwat ang inauguration and blessing sang Building H kung sa diino daan ini no or old ini nga building sang aton man nga DOH Region 6 nga gin turnover no sa WVMC. So kahapon mga biyan no ginhiwat ang inauguration and blessing kag ginpatpat dito no ano ba lang ang mga unit no o kung ano nga mga opisina ang magausar sang siniman nga Building H. So ari bala mga beno una namon ipabati sa inyo ang pahayag diri ni Dr. Joseph Dean Nicolo, ang chief sang WVMC no ano nga mga opisina ang ipahamtang diri kag ano ang mahambal no sang aton man nga WVMC because nga sa ila no gina turnover ang iniman nga building. Ano kaya dako nga bagay no para nga maka-accommodate pag make sure nato nga mahatagan sang igtalupang ang ikaayong lawas sa mga pumuluyo diri sa aton sa rehiyon. So pamatian naton mga biyan si Dr. Joseph Dean Nicolo, Chief sang Western Visayas Medical Center. Gutom na ka mo? Dali lang eh. Today marks a landmark of achievement for our institution and regional health system as we gather for the official turnover and blessing of the newly renovated and repaired Building H. This facility transformed what was formerly the Department of Health building into a modern, multidisciplinary healthcare and training center.
It reflects our shared commitment to expanding access to specialized care while strengthening medical education and research in Western Visayas. Building 8 brings together specialized services under one roof to serve our patients and community better. The first floor, Rehabilitation Center, usually delivering comprehensive physical, occupational, and speech therapy services to guide patient recovery. The second floor, the Eye Center, housing the outpatient ophthalmology clinics, diagnostic facilities, and a dedicated ambulatory operating room for eye care. The third floor, Research and Training Center, home to the Research Ethics Review Committee, Professional Education Training and Research Unit, Hospital Library, Research Development Unit, and conference rooms. This milestone was made possible through the firm partnership and guidance of the Department of Health, the leadership of our fellow hospital heads across the region, and the collective effort of the entire WBMC family. To all our distinguished guests, thank you for joining us today. May this building stand as a symbol of hope, healing, and elevation under the Bagong Pilipinas. Welcome to Building 8 and thank you all for being here. There you have it mga biyano, si Dr. Joseph Dean Nicolo, ang ato nung chief sang Western Visayas Medical Center dira sa distrito sang Mandurriao. So miara mga biyano sang tatlo ka center ang ipahamtang no diri sa bag-o nga inagurahan nga Building H. So according diri no kay Dr. Nicolo, ang first floor dedicated sa rehabilitation center kung sa diino magatanyag sang comprehensive nga physical, occupational kag speech therapy services sa mga pasyente para man sa ilang recovery. So ara makita sa aton nga screen no sa Facebook Live naton ang facade no sang siniman nga Building H. Sa second floor naman ang aton nga eye center kung sa diino ang outpatient ophthalmology clinics, lakip diri ang diagnostic facilities kag dedicated nga ambulatory operating room para sa aton nga eye care. Samtang no sa aton naman nga third floor ang aton nga research and training center kung sa diin igapahamtang naman ang research ethics review committee. Actually no ang aton nga RERC una ini sila nag-usar no sa building. May ara man dira sa third floor nga Professional Education Training and Research Unit, Hospital Library, Research Development Unit kag ang aton nga conference room. So ari bala mga bino, this time ipabati naman naton ang nangin mensahe ni Dr. Marwin Bello, ang aton naman nga Regional Director sa DOH Western Visayas Center for Health Development. So yari pamatian naton si Dr. Bello. Gobyerno para sa bagong Pilipinas na kasama tayo. And I would like to greet Dr. Nicolo, si Dr. Tanhang Langit, at kayong lahat ng mga doktor na dito at iba pang staff ng Western Visayas. And of course, we have representatives from the Central Office and CHDs too. No? Mabuhay po kayong lahat. Naalala ko tuloy si Dr. Jose Rizal, di ba? He's the famous, siya pa rin ang pinaka-famous na ophthalmologist sa buong Pilipinas. Sabi nila si Dr. Jose Rizal is the, anong tawag dito? Asia siya hindi lang basta he's one of the most famous personality in Asia. No? He was an ophthalmologist. And I would like to thank the division kanina because I was your first patient this morning. Magpay kayong lahat, no? Huwag nyo na akong sigilin, i-CBB nyo na yan. Kasi ang CBB ay para sa mahirap at mayaman. Hindi ako mayaman, isa lang akong kahamak na naglilingkod sa gobyerno. Now, in this building, namanan nyo sa DOH, CHD, no? Kasi pinalayas nyo pala kami.
Di naman ako magtatampo. But, if you take a look around, talaga namang you have been able to improve your pamana ng CHD Western Visayas. May ibang nagmamana na hindi marunong mag-alaga. If you take a look into families, pag pinamanahan mo ng bahay, ng building, ng lupa, hindi nila pinaghirapan eh. Walang pawis kahit isang patak na spend or dugo na salud-sud man lang yung kanilang kuko habang nagtatrabaho, no? And they don't put value into it. They sell, they dispose the property. But for your part, you cannot dispose this building unless you destroy it or replace it into something better. But I think it will take time for this building to be of use to the Filipino people. Mabuti isa ang Western Visayas na nagkaroon ng ganitong facility. Given that we have a law for the development of specialty centers in all regions throughout the country. Sobrang mapalad naman ang Iloilo. Nandito na lahat ang hospital ng DOH sa buong Panay Island kasama na ng Guimaras, no? So wala nang masasabi pa si Governor yung defensor ng Iloilo, no? Nasa kanya na lahat ang grasya. But of course, these facilities that you have for rehab, for ophthalmology, as well as that for research and training, will not only be able to help the Filipino people at Iloilo, at the whole Western Visayas, but as well as neighboring region like NIR, Negros Island region. So, tuloy-tuloy ang ating development. I have seen, we have toured around before when I first came here during my second week. This is just my first week at Western Visayas. Actually, binibilang ko, wala pang 15 days na nandito ako, baka 12 days ko pa lang dito, no? Baka pang 13 itong araw na ito na nandito ako. But so many things have happened, no? Akala ko DOH lang ang na-ipo-ipo. May ipo-ipo din pala dyan sa paligid na yan. Sabi ng kapatid, dito, yan, Mosa. Isa siyang Mosa, nakismis niya yung Sabi ko, nagka-ipo-ipo ang DOH, no? Literally and figuratively. But I know, no, kahit ang mga leaders natin ay maipo-ipo o kami malipat, mawala. I don't know how long I will be staying at Western Visayas, but I know that with your presence na nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan dito sa Western Visayas, mag-change man ang leadership. O mawala si Dr. Nicolo din, Kung minsan iniisip ko, baka mawala na ako bukas. There is really a great danger for us level 3 positions to be relocated or removed from our ranks or positions. So, mawala man kami, basta nandyan kayo ng mga technical file, rank and file people, the continuous operation of all government facilities, not only the hospital, will continue to do so, given that you have all you are the main resources that we have in the hospital. Walang serbisyo mangyayari kung wala kayong mga doctor, nurses, at iba pang mga healthcare workers or providers sa loob ng hospital. At regalo to. There you have it mga biyano, si Dr. Marwin Bello, ang Regional Director sa DOH Western Visayas Center for Health Development sa inauguration and blessing sa Building H ng WVMC. This time mga biyan, pamatian naman natin si Dr. Phoebe Tahanlangit, ang Director sa DOH Health Facility Enhancement Program sa iyang nangin mensahe kahapon. So pamatian natin mga biyan si Dr. Tahanlangit coming from DOH Central Office. My warmest greetings. Today, we celebrate more than the turnover and blessing of a building. We celebrate a renewed commitment to providing accessible, quality, and compassionate healthcare to the people of Western Visayas.
Building H will serve as the new home of the Physical Medicine and Rehabilitation Center, Eye Care Center, Research Ethics Review Committee, and Professional Education, Training and Research Unit. These facilities will not only expand our capacity to deliver specialized healthcare services, but also strengthen education, training, research, and innovation in the health sector. This milestone is a testament to the Department of Health's continuing commitment to improving our healthcare infrastructure and ensuring that our facilities are responsive to evolving needs of our people. It is also aligned with the vision of President Ferdinand R. Marcos Jr. for a bagong Pilipinas, one where government services are strengthened, healthcare is made more accessible, and every Filipino is given the opportunity to live a healthier and more productive life. As we turn over and bless this building today, may we remember that a facility becomes truly meaningful, not because of its walls and equipment, but because of the lives it serves and the people it helps. May Building H become a place of healing for our patients, a place of learning for our healthcare professionals, and a place of discovery and innovation for our researchers. Sa Bagong Pilipinas, patuloy nating ilalapit ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino, sapagkat ang kalusugan ay hindi lamang isang serbisyo kung hindi isang karapatan ng bawat mamamayan. Magkaisa tayo sa pagbangon tungo sa isang malusog at maunlad na Pilipinas. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Maraming salamat, congratulations to the Western Visayas Medical Center, and may God bless this new facility, its healthcare workers, and most especially the people whose lives it will touch. Mabuhay po tayong lahat. There you have it mga biyan, si Dr. Phoebe Tahanlangit, ang atong director sa DOH Health Facility Enhancement Program sang DOH Central Office. So according sa iya mga bino, ining Building H no nagapakita sang commitment sang gobyerno nga maghatag sang accessible, quality kag compassionate healthcare services sa mga pumuluyo, and at the same time no ini ang klama no sa bisyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sang isa ka bagong Pilipinas, kung sa diin no sa bagong Pilipinas ginapabaskog ang serbisyo sang gobyerno, ginaobra nga accessible ang pag-atipan sa kaugalingon, kag ang mga Pilipino may maayo nga panglawason kag nagakabuhi nga produktibo. We've mentioned earlier mga biyano nga sa sininga Building H ang ipahamtang dito no ang aton nga rehabilitation center, ang aton nga eye care, kag ang aton nga research and training center. So nagpabot siya manos ang ilang mensahe ang mga pinuno no sang sininga tatlo ka center. Bangod nga sila mga biyano ang mag-occupy sang sininga Building H. So ari bala pamatian naton si Dr. Adri Gekos, ang heads ang aton nga Physical Medicine and Rehabilitation Center sang WVMC. And welcome to our distinguished guests. In this momentous occasion for the Physical Medicine and Rehabilitation Department and Specialty Center, we recognize the vital role of rehabilitation in the recovery process of patients. Current medical practices may have extended the lifespan of individuals through advancements in modern medicine. However, rehabilitation medicine empowers them to reach their full potential. Recognizing the growing demand for comprehensive and well-organized rehabilitation services, we are honored to have been included in the hospital's development plan. This new facility will provide us with the necessary space to accommodate an increased patient load and expansion of our rehabilitation services. With this new home for the Physical Medicine and Rehabilitation Center, we are definitely humbled by your unwavering support. We are very proud to share this facility with our patients and make them experience a spacious
and comfortable environment that foster their recovery and enable them to achieve their goals. So we at the Rehab Center would like to utilize this facility effectively and acquire essential and advanced rehab equipment to deliver quality, competent, and efficient services that will benefit our patients. And thank you everyone for your commitment to this mission. Thank you, Dong. There you have it mga biyan, si Dr. Adri Gicos, ang ating head sa Physical Medicine and Rehabilitation Center. So according sa iya, no, pag-usaron gid sang ato nung Physical Medicine and Rehabilitation Center, ang iniman no nga first floor no nga panalgaan no wisely, at the same time according sa iya no dako ini nga mabulig para nga mabuligan no ang aton nga mga kauturan nga ma-undergo sang rehabilitation kag sang aton manong ibang pagid nga services. So this time pamatian naman naton mga abyan no ang head sang aton nga eye center, si Dr. Mary Catherine Francia, kung sa diino ang ini nga eye center naton igapahamtang naman niya sa second floor sang Building H. Commitment, and we renew our commitment to dedicate our time and our skills, our hearts and our hands to this work of delivering quality eye care to the people of Western Visayas. We have 4 core promises: quality care, compassion, access, and excellence. Quality care ensures that we give safe, modern, and expert eye care to every person who walks through these doors. Compassionate care means we aim to treat every patient with warmth, respect, and deep understanding. Accessible care compels us to keep our processes as seamless as possible so that those in most need of medical care are not left out. Excellent care pushes us to keep learning and growing, staying abreast of latest advances so that we can serve our patients better each day. And we ask the good Lord for strength and wisdom as we start this new chapter of preventing blindness and restoring sight to the blind. Thank you very much. So there you have it mga biyan, si Dr. Mary Catherine Francia, ang ato naman yung head sa eye center sa WVMC. So ang ini mga binong nga second floor, igapahamtang no ang outpatient ophthalmology clinics, laki man ang diagnostic facilities kag dedicated nga ambulatory operating room para sa aton nga eye care. So yari mga biyan no, pamatian naman naton ang head no sang aton nga research and or ang head no sang Research Ethics Review Committee sang WVMC, kag syempre mga biyan no ang gindala nga good news no sang aton man nga chief sang RERC dira sa WVMC kung sa diino na angkon ang PREV level 3. Ano pala no ang rason no sa paglabot sa siniman nga PREV level 3 and ano ang buot silingon sini for WVMC. Pamatian naton mga biyan si Dr. Jobert Villanueva, chairperson sang Research Ethics Review Committee sang WVMC. Center, I would like to thank the management committee of this institution headed by our medical center chief, Dr. Joseph Nicola, for giving us the most awaited, permanent, and dedicated Research Ethics Review Committee office. For the information of everyone, although we are located in the 3rd floor of this building, we are the first to house in this 3-story building called Building H last April 2026. The reason was we are preparing for the accreditation of the Philippine Health Research Ethics Board from level 2 to PREV level 3 and the Forum of Ethical Review Committees in Asia and Western Pacific Region, or FERCAP. So during the accreditation proper, we were commended by our accreditors for having an amazing and brand new office. It's not an office actually, but it's a Research Ethics Committee complex. So that's one point for us. And after more than 3 months
of waiting for compliance and everything for their recommendation, we received the most awaited result yesterday afternoon. We were granted the PREB Level 3 for 1 year, starting yesterday, August 11, 2026, that's the reason why I'm later, up to August 10, 2027. This is an extra sweet and special event for us, since this coincides with the blessing and inauguration of our building where RERC is located. It's like an icing on the cake. So again, I thank all those who helped one way or the other from the preparation during the accreditation of the RERC, Dr. Mateta, our Petru, as well as our Chief Training Officer, Dr. Amy Fabila, our Research Development Unit, Dr. Renz Reyes, our Office of Strategic Management, our dear RERC officer and members, our member secretary, my sidekick, very important for the accreditation, Dr. Hazel Te Arcosa, our admin staff, Fred C. and Charmen, and most especially our mentor and consultant. Please give him a round of applause, Dr. Fred Iliargan, for his valuable time and guiding us all throughout the process. Sir, thank you so much. Without you, we cannot do it. I would also like to thank all the training departments and hospital staff for your understanding, your patience and support during the challenging time of this committee. Rest assured that the RERC will continue to work hard to maintain this level and will continue its mandate in safeguarding human participants in the research processes conducted here in Western Visayas Medical Center. Again, thank you. God bless us all and God be the glory. Thank you. There you have it mga biyan, si Dr. Jobert Villanueva, ang chairperson sang aton nga Research Ethics Review Committee sang WVMC. So naangkon na mga binos ang RARC sang WVMC ang Philippine Health Research Ethics Board o PREB Level 3. O sa diinog ginhatagan ini sila sang isa ka tuig. Walin ini effective no August 11, 2026 until August 10, 2027. So according diri no kay Dr. Villanueva no, bangod man sa sining building H no sang April pa lang dito na sila nag-opisina. Nakahanda sila para sa PREB Level 3 accreditation. Isa mga biyano according kay Dr. Villanueva no, sa aton man nga pakig-istorya sa iya no, right after sang siniman nga inauguration, isa mga abyano sa mga pagpanghangkat nga ilaman ginatubang sang una no sa paglabot sang PREB Level 3 amo nga kulang no sang permanente nga opisina ang ila talatapan. So because no pinaagi sa sining building H, nahatagan sila sang lugar or permanent na no nga opisina kag naka-prepare sila no for this accreditation. So bangod level 3 na sila or PREB level 3 na no, sarang na maka-review sang tanan nga sahi sang panalawsaw ang WVMC lakip man no ang pagtuon sang required nga aplikasyon or lakip no ang mga pagtuon nga required sang aplikasyon para sa marketing authorization sang pagkaon, drugs and devices sang regulatory agency. So congratulations gino sa aton nga WVMC RERC kag syempre no sa nagbulig no para malabot ining PREB level 3 according to kay Dr. Villanueva dusang 2015 pa no na accredit sa PREB level 2 ang WVMC, and finally kahapon no during sa siniman nga inauguration ang blessing gin-announce nga accredited to PREB level 3 for 1 year. Philippine Standard Time, launa 52 sa hapon, mga abyan. Unfortunately, no, wala nagkikita sang nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad, ang aton nga pagpatpat no sang pagbayad man sang PhilHealth no sa mga gamot providers naton, pila na bala ang nabayad no kag ano diri ang haylo no sang aton nga PhilHealth Region 6 for those no nga ti miyembro pero wala pa naka-register sa PhilHealth Yakap Clinics. Bantayan sa ibang nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo.
Thank you so much sa inyo nga pagtutok subong nga hapon and thank you man sa ako mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Happy birthday sa aton mga abiyano nga heads ang teknikahan, si Engineer Roy Louie Kaipang. Grabe nga dedikasyon, no? Bisan na birthday, wala bala nag-leave, no? Nag-obra pa subong no nga August 13. So we wish no more blessings kay Sir Roy. Kag syempre no good health para sa pagserbisyo pagid sa aton nga mga pumuluyo, no, the reason behind diri no sang aton nga mga tech works naton, no, because of Sir Roy. Kag syempre upod ang aton nga mga technician diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan, ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo